Alam po ninyo, ang TRICOM at ang BBM government po ang siyang pangunahing tagapaglabas ng fake news doon sa kontroladong mainstream media ng Pilipinas, yung GMA7, ABS-CBN, Rappler, ANC, na nangangampanya ng fake news laban sa China at kay Presidente Duterte. Well, I can say that there are many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. They dragged him and flew him off before he could ever fight it in the Philippines because Marcos had a wink and a nod with the authorities at the ICC. How is this not an international crime against the sovereignty of nations? It is. I mean, that's what she said. The vice president of the Philippines said this is the daughter said this is an absolute violation of core sovereignty principles. Oh my goodness. Kahit nasa kustudiya na ngayon ng ICC ang kanilang ama, hindi moot o walang saysay ang kanilang petisyon ng kanyang mga kapatid. Giit niya, illegal itong ikinulong sa pamamagitan ng arrest warrant ng ICC na wala namang jurisdiksyon sa bansa. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season na okay. It's there's a hindi 1,000 pesos. Hi, Mel. Or should I say Melvinario? Sama-sama tayo. Para maging Melvinario. Alright, welcome back mga kawitan. Magandang buhay ho. Tayo po ay nagbabalik na naman at magdalahan naman ho ng panibagong impormasyon at balitaan. So bali ngayon po ay ipapakita lamang ho natin ang mga update ngayon kung ano na, kamusta na ang mga pangyayari. Itong si Mayor Magalong ay kumpirmado ho na siya nakatanggap di umano ng death threat ho. Magbabanta ho sa kanyang seguridad at yun po ay kanyang lalabanan ayon pa niya dito mga kabalitaan. Ito namang sa DOJ at hindi na ho nagbigay ng komento no patungkol nitong habeas corpus na petisyon na isinambang petisyon ho ng anak ni Tatay Digong Duterte at ito hong mga vlogger ho international hindi lang ho natin makikita siguro medyo kalahati no pero anyways may papakita naman ho natin ito. Pinuna ho dito yung administrasyon ni Bonget mga kabalitaan. At ito po yung magandang balita ho dito. Itong si Kaufman, ng abogado ho ni Tatay Digong Duterte, ay sinasabi niya ho dito na basta dahan-dahan lang, maghihintay lang ho tayo sa tama kasi may magandang balita ho mga kabalitaan. No? So isa po yung legal team para ho sa ICC case ni Tatay Digong Duterte. At sinabi naman ho sa isang professor na si Herman Chu Laurel na ang talagang nagpapakalat ho ng fake news ay itong mga malalaking media, yung mainstream media ho ang tinutukoy niya ho dito. So alamin ho natin yung lahat ng mga ipinapakita natin sa inyong headlines. At bago pa po magsisimula tayo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell, paliguan ng maraming comments at likes. At the same time, share niyo po. Then huwag niyo lang pong skip yung ads mga kabalitaan. Alright, so yun po. At pasensya na sa ating boses dahil medyo meron pa tayong sipon. Wala naman ho tayong ubo at minsan hindi tayo, ay medyo ano lang. Kasi kung isang araw lang tayo inubo, pero yung sipon talagang hindi ho nawawala ho mga kabaitan. Kaya yung boses ho natin medyo laghaw, medyo paos at pero may maririnig nyo na may bumabara pa rin ho sa ilong ho natin mga kabalitaan. Pero hindi ho yan balakin. Tuloy-tuloy ho tayo dahil namimiss ko po kayo sa pagbibigay ho ng mga impormasyon, balitaan dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita News Update. At sisimulan na ho natin dito sa DOJ, pakikinggan ho natin to si Remulla, no?
Natatandaan niyo po nung hearing sa Senado ay talagang pinoproteksyonan niya po yung kapatid niyang si John Vic na gusto talaga kasi sinabon dito ni Amy Marcos dahil inamin niya nga na sila daw group effort daw nila to, no? Yung pagkaka-kidnap ni Tatay Digong Duterte. Hindi katanggap-tanggap or hindi matanggap-tanggap nitong panganay na Rimulya ay talagang sumasagot-sagot at hindi na nga nirespeto niya yung plenaryo at yung rules ng hearing na yun. Kaya akala mo, siya rin parang parang senador na rin siya noon, mga kabalitaan, no? Sinasapawan niya si Amy Marcos. Kaya ayaw niya magsalita at yun, para daw sa executive session daw. Okay? So, gets niyo po kung anong ibig sabihin niya kasi nasasabo na at napapahiya na ho yung kapatid niya si John Vic. At pakinggan natin dito si Boyeng Rimulya kung ano po yung makukomento niya dito sa habeas corpus. Pero sa pagkakaalam ko, parang ayaw na nilang madulas mga kabalitaan. Alright, pakinggan natin dito. I can't comment on that. It's pending before the Supreme Court. Umiwas nang magbigay ng komentaryo ang Department of Justice sa habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsumite ng sagot kahapon si Veronica Kitty Duterte sa comment ng Department of Justice sa kanilang petisyon. Muling iginiit ni Kitty na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas, epektibo noong March 17, 2019. Dagdag pa nito, kahit nasa kustudiya na ngayon ng ICC ang kanilang ama, hindi moot o walang saysay ang kanilang petisyon ng kanyang mga kapatid. Giit niya, illegal itong ikinulong sa pamamagitan ng arrest warrant ng ICC na wala namang jurisdiksyon sa bansa. Kasama sa binanggit ni Kitty Duterte ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na maging abogado ng gobyerno ay patunay anya na iligal ang pag-aresto at ang paglipat sa Dahig. Sabi naman ni Justice Secretary Crispin Rimulya, sasagutin naman nila ito kapag ipag-uutos ng korte. I think we should respect the means and bounds by which we will hear the cases in the Supreme Court. So it's not good to comment on these matters. Dagdag pa ni Secretary Rimulya na ipakita naman nila ang legal na batayan sa pag-aresto sa dating presidente. Naninindigan din itong walang abduction na nangyari na pinapalitaw ng Duterte camp. I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11. And I stand by everything that we did. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. So yun po, hindi na ho magkukomento itong si Boyeng dahil baka naman ho madulas sa mga kabalitaan at mapuna ho sa mga DDS vloggers. Diba yung kapatid niya ay sinabo ni Amy Marcos dahil talagang nagpapakyut pa siya doon kay sino ba yun? Pinky Webb. Na sino ba talaga? Ikaw ba talaga yung nagplano? Hindi daw siya mga kabaitan dahil ito ay group effort daw. Nung tinanong ho dito ni Amy Marcos, panay hugas parang naging si Poncio Pilato na rin. At itong si Boyeng talagang kinakabahan at ini-insist niya talaga na hindi niya napapasagutin yung kapatid kasi doon na lang daw sa executive session mga kabalitaan. Pero si Kitty Duterte, nakikita ho natin may potential po to mga kabalitaan na magiging isang politiko. Kasi matalino tong batang to no? Magaling dito magsalita. Kaya hindi malayo kung hindi ito makakuha ng pwesto sa gobyerno bukas makalawa mga kabalitaan. Baka mas sobra pa to kay VP Sara Duterte pag naging opisyal na ito ng gobyerno, local government dyan sa Davao City, mga kabalitaan. At dito naman ho sa itong mga vlogger ho international ay in-expose nila dito sa kanilang programa kung paano ho talaga kawalang hiya itong Bongit administration. Dahil sila mismo naniniwala mga kabaitaan matakin niyo po, international vloggers po ito from USA. Sila po ay naniniwala talaga na wala hong basihan yung pagkakadakip nila kay Tatay Digong Duterte. Dahil ito daw ay klarong-klaro na isang pamumulitika at pangingid na po agad-agad na pinapadala sa bansang banyaga mga kabalitaan. Pakinggan ho natin itong dalawa dito mga kabaitaan. Yeah, for allegedly killing drug dealers. Well, hold on. I was like, when is that a crime against humanity? There was a joke. Crime against humanity to kill drug dealers trying to take over your government. There was a joke in the chat that says that Europe is pissed off that they killed his drug dealers. Were these extrajudicial assassinations? Were they like cold-blooded murder, or were they, all he did was he authorized the police to do self-defense involving conflict with drug dealers. He's like, and he took the gloves off. He said, look, they're trying to make a narco state here, like they were doing in El Salvador. He goes, folks, you got carte blanche. Go at it.
And what happened? He created one of the he took one of the most dangerous cities in the country as mayor and made it one of the safest. So He's the backstory is politics. Well, someone said it was his political rival that turned him in. Not really. It was supposed to be his ally. So it's the old Marcos family from the Philippines, which have had long disputes with Western European authorities. They united with Duarte, or I'll get his name mispronounced, but Duterte. I think it's Duarte. I'm gonna see how it's. I'm gonna say Duarte. Why not? But his daughter was vice president along with Marcos running for president. And now they've split since then. Marcos decided no longer wants their support, but knows that if he tried to indict him in the Philippines, the jury would definitely acquit because he's one of the most popular people in the Philippines ever. So what did he do? He cut a secret deal with the corrupt International Criminal Court out of the Hague, pursuant to the Rome Statute, which Duarte had pulled them out of that. And Marcos, to my knowledge, had not joined it back again. So what he did is he just basically allowed a major public official to be kidnapped, dragged to The Hague, where he'll be tried for crimes against humanity. What it was always going to happen, some of us were long critics of the International Criminal Court. My friends on the left realized the problem with the International Criminal Court when they selectively targeted dissidents, dissident presidents who didn't like the EU, for example, or didn't like NATO, and going after the Milosevic and others related to the Balkan conflicts. And then they went after Putin later on. My friends on the right recognized the risk of the ICC when they went after George W. Bush, and then now most recently went after Netanyahu. I have long said the International Criminal Court is a joke. It's an attempt at globalist elite power usurping all sovereignty around the world in the name of Nuremberg cases, when the real Nuremberg case is what happened to the entire world in 2020. I'm going to ask a stupid question because I hadn't been following the story. Did they have possession over? It's Duterte, by the way. Hold on. There's a very. Itong isa naka-sombrero ay talagang detalyado ho siya sa mga pangyayari ho ngayon sa ating bansa. At dito ho ay kanya ipinaliwanag na may pangingidnap ho ang nangyayari sa ating bansa. No, sa ating dating Pangulong Duterte. At ito naman yung isa, hindi daw siya masyadong nakasubaybay ho sa kaganapan ho sa away politika ng Duterte at Marcos administration. So sinas niya dito kung paano ba bigkasin ang pangalan ho ni Duterte. At dito makikita ho natin na naging interesado na ho siya sa usapin dito mga kabalitaan. He came back from Hong Kong, they kidnapped him at the airport and dragged him back to the Hague. Listen to this. Diba? Sila mismo nagsabi niyan at naniniwala ho sila na kinidnap talaga ho si Tatay Digong Duterte. Mula Hong Kong, pagdating sa Pilipinas, dire-diretso na ho sakay sa pribadong eroplano at doon, kinabukasan, mga ilang araw, nandoon na. Dumating na ho sa Netherlands sa ICC mga kabataan itong si Tatay Digong Duterte. So hindi ho nila ito sa Administrasyong Benguet na may tatago ho ang katotohanan. Kahit sila nga mismo na malayo ho sa ating pinanggalingan, subalit dahil nga po sa mundo ng social media ay kanilang nasusubaybayan. At sila mismo naniniwala ho na ito ang ginagawa ni Benguet administration, ng Benguet administration ay isang malaking kabalastugan. Dahil sa politika, dahil sa kanilang interest, dahil sa takot sa pagiging sabihin na lang natin na may may mga maraming supporter pa si Tatay Digong Duterte na naiiwan at mas marami pa ho sa kanila mga kabalitaan. Kaya nga po siguro gusto talaga nila itong hindi na pabalikin sa politika itong mga Duterte dahil sa ginawa ho ni Tamba. Kasi nga po may ma-issue na sa kanila na yung sa Vice Cam report, yung sa ayuda at ano pa ba? At itong tawag nito, itong pagtanggal ho nila right away nung sila ay nakaupo na ho diyan sa Malacanang, yun ang pinakaunang tinanggal nila yung Presidential Anti-Corrupt Commission mga kabitan, PICC ba yun? No? PACC, Presidential Anti-Corrupt Commission na nagiging chairman ho doon si Grico Bilgeca na ngayon siya ay first nominee ho ng Bisayag Youth Party List mga kabitan. So wala na hong makakapagpigil ho sa pangungurap na mga ilang mga politikong mga buhay, politiko dyan sa Kamara. Dahil wala namang kahabol ho sa kanila. So isa ho yung dahilan na baka makabalik yung mga Duterte, sila naman ho yung hahabulin ito. Naku, delikado ho. Magkakaalaman ho talaga mga kabalitaan. Duterte
Duterte. Sara Duterte. I presume that's how you pronounce it. Duterte. Oh, okay. maybe I'll parse it. Duterte. You have to say it with a very deep accent. So they kidnapped him and they took him into custody. Yeah, they dragged him and flew him off before he could ever fight it in the Philippines, because Marcos had a wink and a nod with the authorities at the ICC. How is this not an international crime against the sovereignty of nations? It is. I mean, that's what she said. The vice president of the Philippines said the daughter said this is an absolute violation of core sovereignty principles. That, that we had pulled out of the ICC, so they don't have jurisdiction to begin with. This is just kidnapping. The ICC just going around kidnapping. This is the same, a week after they bar the person that Romania wants to win the presidential election from running for the presidency of Romania. After Vice President Vance went over there a month ago and said, don't do that again. If you're going to have values anathema to America, then America is not going to be spending its blood and treasure defending you. But also what a message that's sending to Netanyahu, who was contemplating coming to Canada, where they said, they weren't categoric about not letting the ICC detain or arrest. Oh my goodness, that's shocking. It's very dangerous. We should have been out of the ICC, never supported the ICC, should have opposed the ICC, should do further sanctions. President Trump has already talked about sanctioning any support of the ICC. It was opposing it and opposing any money for it, removing any money that was possibly going to it. Remember, Jack Smith famously came from the International Criminal Court, the rogue prosecutor the deep state used to go after President Trump to try to corrupt our elections here. There need to be consequences to this. Duterte. Kaya nga po ang mga puti dyan sa Amerika, hindi ho talaga nila gusto rin na maghimasok yung ICC sa kanilang soberanya, dahil nga po ay galit na galito sila. Dahil double standard itong ICC. At parang pag Asian ka, pag itim ka, ay talagang mapapabilis yung paghuhuli sa iyo. Pero pag puti, medyo alanganin sila, gumaganon-ganon pa yan sila mga kabalitaan. So ito, galit din sila sa ICC. So nakakaya mga kabalitaan na yung ating bansa ngayon ay naging sausawan naging pulutan at pinag-uusapan na ng international vloggers mga kabalitaan at media sa pagsabi mga kabalitaan ng katotohanan. Ito po ay hindi naman ikakahiya o hindi maapektuhan itong mga Duterte. Mas lalong maapektuhan itong mga alipures na talagang pinagsisikapan nila na magkaroon ng ganitong sitwasyon na mapalaya si Tatay Digong Duterte, lalo na si Bonget mga kabalitaan. So hiyang-hiya yung administrasyon dito. Hindi lang Filipino vloggers. Ngayon, mga vloggers sa ibang bansa, plano na ipapahuli ng Interpol, magtatap na yung NBI sa sinasabi nilang fake news. So kung pupunain pala sila, at sila ay medyo nasasaktan na hindi parang napapahiya sila dahil totoo po yung sinasabi ng mga vloggers na mahilig sa expose, ay sasabihin na nila talaga ng fake news peddler mga kabalitaan. Yun ang napakasakit. Lalo na itong sitwasyon ngayon ni Mayor Benji Magalong. Siya lamang po ay nagsasabi ng katotohanan at nakikipaglaban sa mga corrupt politicians sa ating bansa. At may mga involvement sa mga illegal na aktibidades sa bawat kagawaran ng Bonget administration. Ngayon po mga kabaitaan, siya naman po ay tinakot. May inamin niya mismo dito ni Mayor Benji Magalong na siya po ay binabalaan na May death threat na siya dito. Hindi siya natatakot dahil handa naman ito at galing naman ito sa gyera. Nung ito ay nasa serbisyo pa po. Ang pinag-alalahanan na lang po mga kabaitaan ay ito lamang yung mga pamilya niya. Yung malapit na kamag-anak. Baka kasi madamay. Yun ang kinakatakutan niya. Ang problema nga lang ay maraming nagalit na sa kanya dyan sa kamera dahil dyan naman nagmula yung pera. Kaya isiniwalat niya dito at sinabi sa publiko sa pamamagitan ng panayam na ito na siya po talaga ay kumpirmadong nakatanggap ng death threat at ito'y kumpirmado din sa isang kaibigan niya na nag-imbestiga kung saan galing ang death threat kung ano ang katotohanan nito. So panoorin natin dito mga kabaitaan si Mayor Benji Magalong. Kaya araw-araw yan talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family.
Kasi kung may ginawa sa akin, paano ko masaktan sila? Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niyang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. Kaya how would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations, di ba? GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Yung mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon, obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila, ang dami-dami na nga nilang ninakaw Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta, ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalaban kami rito. And galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi kami hihinto rito. Samantala, mariin namang itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon ni Mayor Magalong kaugnay ng korupsyon sa Kongreso. Ayon kay House Minority Leader at 4-piece Representative Marcelino Libanan, wala aniya siyang naririnig na ganito sa kanyang mga kasamahan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita. Siyempre, sino bang aamin, no? Kung kaalyado mo tapos isusumbong mo na may naririnig kang ganun, wala ko talaga. Di po ba? Dapat tulungan ho nila itong si Magalong kung talagang sila ay anti-corruption mga kabalitaan. Dahil dyan naman ho nagmula sa Kamara itong pangungurap, itong pagnanakaw ho ng pera ni Juan de la Cruz. Siyempre, karamihan ho sa kanila dyan, di ba? Nagkakaisahan na ho sila. Imposible ho na wala ho silang natatanggap dyan. Nga kahit sabihin natin, bonuses man lang, no? Sabihin, ay bonus lang ho yun, kunti ng halaga lang ho yun. Pero pera pa rin ho yun ang bayan ni Juan de la Cruz. At ayon pa nga ni Alonto Adjong, na nung pumirma daw siya sa impeachment kay Inday Sara Duterte, wala daw siyang hindi daw siya nabayaran ni Tamba. Hindi nga bayad yon, dinadaan nyo lang ho sa ayuda. Di ba? Nakakapagtataka ho kasi yung ayuda mga kabaitan. Tandaan niya, isipin nyo po, lumabas ho itong ayuda nito dahil nga po sa COVID-19 pandemic. May krisis ho tayo dahil sa pandemic. Ito inilabas ho. Para intended lang po talaga yan. Pero ba't hanggang ngayon, wala na hong pandemic, ginagamit na ngayon ng administrasyon. Lalo na dyan ni Tamba sa House of Retaliations mga kabaitaan. Di po ba? Nakakasama ng loob kung bakit ho ba tinatapat talaga nila sa paparating na halalan. At hindi po pwedeng hindi ho magamit ho yan at gagamitin sa politika. Dahil na may nag-amin na rin dyan na itong tao ni sa Garbaria, yung babae dyan sa Dumaguete, na gagamitin ho nila ito. Ipamumulitika ho nila itong ayuda dahil kay sino ba to? Kay Tamba at yung si Rehencia dyan sa Iligan City. Di ba? Nakatanggap po siya. At sino pa ba? Si Uy dyan sa ewan ko saan bandang Luzon. Sa Maynila yata yon. Hindi ako sure And then saan pa ba? Sino pa ba yung umamin? No? At itong si Duke, na nakalimutan ko rin yung apelyido nun. Diyan sa Cagayan, sinabi niya, baka daw kasi kukontrahin siya ng administrasyon kung hindi ho siya peperma. At yung perang matatanggap niya ho, ayuda, ay talagang kailangan niya para ho sa kanyang konstituwente. Yun po yung pagkakasabi nun
Kaya lumagda ho sila. Pero hindi ho sila binabayaran. Right away, nung pumirma, binigay yung pera, hindi ho. Yun ay dinadaan ho sa ayuda, mga kabalitaan. Dahil milyon-milyon ho yung pinag-uusapan sa ayuda. Malamang dito, hindi niya po aaminin kung may mga problema hong death threat sa buhay ni sino ba yun? Ni Magalong. Ang tanong, ba't ba nagkaroon ng death threat? Ano bang issue? Ano bang pinagmulan nito? Itong pagkasisiwalat ni Magalong na yung korupsyon ni Tambaloslos dyan sa HOR ay talagang garapalan na ho, rampant na ho, hindi na makokontrol, mas lalo hong lumalala. Saan ba nagmula ho yung, kung may death threat, sino ba yung pwedeng pagdudaanon yan? Si Magalong nakakaalam. Dapat tulungan dyan sa HOR mga kabaitaan para ho, hindi ho sila mapagdududahan. Malamang, at SOP ho talaga yan, kahit saan naman, kung kalyado mo, hindi mo talaga ilalaglag. Lalo na ho, pag talaga nakikita mo na talagang mapapakinabangan nyo yung taong sinasandalan, mga kabalitaan. At wala po akong ganyang na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements, hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko magpunta roon. Yun po ay strictly. Anong baka ng politiko magpunta doon? Hindi mo ba wala ka bang social media, sir? Wala ka bang social media accounts? Wala ka pa rin ba sa mundo ng social media? Ba't di mo nakita yung kay Castro? Ay, kay Luistro, rather. Siya pa nga namumudmo ng pera ayuda daw ng AKAP. Di ba? Pinapabless-bless pa nga yung tao yung tumatanggap ng pera. Nakaupo pa siya, akala mo, nagbibila, akala mo sa kanya yung pera tapos sasabihin mo na bawal ho yun? At walang politikong gumagagawa ng ganun? Saan ba nilalagay yung yung hiya mo, sir? Ba't mo nasabi ho yun? Hugas kamay lang ba? Nagmamalinis ka rin ba? Silipin nyo muna. At napakalawak na ho ng social media. At marami na lumalabas na video. Hindi nyo pa rin ba maintindihan ho yan? Hindi nyo pa rin ba mai-explain yan? At ba't ayaw nyo kausapin yung mga taong involved doon sa video na yon? Na kailangan mag-usap tayo, huwag natin ipakita sa tao. Kung gusto nyo magawin yan, bahala kayo. Basta huwag nyo ipakita, huwag nyo lang videohan kasi pumapupuna ho tayo. Mababatikos tayo sa mga netizens. Lalo na ho sa mga totoong nagmamahal sa ating bayan. Ganun ho yun kung talagang makabayan ho kayo, talagang inuuna nyo yung kapakanan ng mga bawat mamamayang Pilipino at kung sa tama ho kayo, ay malamang may ginawa na kayo. Pero pag sa yung ganitong klaseng sagot na mula ho sa pagtatanong ng mga media ho dyan, alam na ho natin. Wala ho tayong mapapala ho dito. At hindi ho talaga mapagkakatiwalaan ngayon yung karamihan dyan sa Kamara. Na ini-implement po ngayon. I am the leader of the minority and I have not received any report of the minority, any member of the minority telling me na mayroong ganong mga 7 AKAP. Wala po akong narinig na ganyan. Pagdating naman sa umano'y natatanggap na death threats ng alkalde, sagot ni Congressman Libanan. Alam niyo po, pag government official ka, kasama na po yan hindi po ordinary maging public servant. Pero ewan ko kung mayroong ganyan, pwede niya i-report yan sa DICT. Madaling matuntun yan kung sinong nag-threat na yan. Grace, Dr. Yan kasi yung problema no? Pag may mga ganun, pag hindi mo kalyado ay hindi mo talaga matutulungan. Pero kalyado mo ay gagawa ho ng privileged speech para ho magkaroon ng investigasyon dyan sa HUAD Committee, mga kabaitaan. Yun po ang tatak HOR. Ngayon, dito naman tayo kay Attorney Kaufman. Siya po ay binahagi niya po update sa kaso ho ni Tatay Digong Duterte. So sa mga hindi pa po nakakalam, si Kaufman po ay siya po isang legal team ho ni Tatay Digong Duterte na mangulo ho talaga sa pakipagbaka diyan sa korte. At talagang sinabi niya dito na makakaasa ho ang taong bayan ng mga Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong Duterte na makakalaya ho si Tatay Digong Duterte. Yun po yung una niyang naging pahayag nung nakuha ho natin, na-i-vlog na ho natin dito. So update ho tayo dito ngayon kung ano hong magiging laman ho ng video ito, mga kabalitaan. Regarding the composition of the defense team, obviously everything that I do is subject to approval by Her Excellency, the Vice President. She has a very important role in this case. She herself is a lawyer. She fully understands the state of the game here in The Hague. And obviously I'm consulting her on everything that I do. So who will be forming the defense team? I'm afraid you're going to just have to wait and find out. Oh, I thought you were going to announce it. I know, lots of suspense, but be patient. It is said that she will not announce only the
the head of the legal team, but not to preserve the privacy of the rest of the team. That might be the case, but whatever I do is always subject to the approval of my client. All right, but just to clarify, that it's within the day. We expect this within I the day. expect it by the end of the week that we'll have some names, yes. All right. But will there be Filipinos? I'm always working with Filipinos, and I anticipate that there will be Filipinos in due course as well. I'm here to constitute primarily the international side of the team, former President Duterte. So are we tapping the services also of the Office of the Legal Counsel? No, there's no need for that. No need, so it's... No, I mean, even if this was a legally aided case or a privately funded case, there's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. Okay, so that will be limited to 3 counsels only, and then a case manager and investigator? That depends on what type of case and what type of funding we're using at the end of the day. What I can say that there are many, many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. The Vice President was saying... So, kailangan as soon as possible, ma-return si Tatay Digong Duterte. At ang maganda rito sa balitang ito, dahil marami tayong mga kapatid dyan sa Netherlands, mula sa kanilang bulsa, sila ay tutulong financially na suportahan at matustusan yung gastusin sa pagkuha ng mga legal team ni Tatay Digong Duterte dahil napakamahal. As far as I remember, sa sinasabi hindi ko alam kung si VP ba yun o si Attorney Harry na ang bayad yata kay Attorney Kaufman ay 50,000 euro yata mga kabaitan. Magkano pa yan sa peso? Ilang milyon na yan. Di po ba? So, ewan ko kung acceptance fee lang po yan or yung kabuuan ng trial. Presence diyan si Kaufman. So, at ang nakakaganda talaga na makikita natin for the very first time in history sa Philippines na itong kaso ni Tatay Digong, first time din ito, nagkaroon tayo ng pagdinig dyan sa ICC mula sa nagiging opisyal ng ating Pilipinas na nag-iisang si Tatay Digong. At itong mga netizens, makikita natin at yung mga tao dyan na nagdo-donate na talaga. Naglilikom na sila ng budget pondo Well, in fact, ako may naano rin ako may na-share na ako doon kay Rogando Sasot. Naglilikom sila, nakashare kami diyan, no? At nakakaganda dito ay hindi hinikayat ni Tatay Digong Duterte o nanghingi man lang siya ng tulong sa ating mga supporters niya. Lalo na dyan sa Netherlands, kusa na magbibigay ng any amounts of donation para itulong financially or mga kailangang mga needs na bayarin para si Tatay Digong ay hindi mahirapan. Hindi magnanakaw si Tatay Digong Duterte. Kabaliktaran yung sinasabi nila dito mga kabalitaan. Na kung saan very corrupt daw yung ating Presidente Duterte. Kung corrupt pa, tingnan yung infrastructure project, build project. Paano sinalba yung Marawi? Yung mga sa panahon ng Tatay Digong, napakadaming kalamidad, mga problema pumasok kung ibang presidente yun. Ewan ko lang kung kakayanin ba mga kabalitaan, di po ba? So dito natin masusukat na hindi corrupt si Tatay Digong Duterte dahil hirap po sila ngayon sa finances mga kabalitaan. Hindi hindi biro itong kaso at international lawyer ito. Hindi Pilipinas. Kung may Pilipino, okay lang kasi makakaintindi tayo. Baka sabihin na, Sir, Attorney, Tatay Digong, kahit di ka na magbayad sa akin or kahit acceptance fee na lang, magkakababayan tayo at ikaw naman yung presidente namin. Okay lang sana magganon. Pero ito, walang ganyanan, walang tawad-tawad dito. Kung magkano yung tarif nito, ganun yung ibibigay mo, mga kabaitaan. So, saludo tayo sa mga taga-Netherlands at sa lahat ng mga patinalin sa sarili natin. Isasaluduhan natin kasi nag-donate na tayo para sa makalikom ng pera, no? Para ipangdagdag sa gastusin kay Tatay Digong Duterte. Ito yung napakaganda mga kabalitaan. Ito sinabi dito yata na magtutulungan yung mga Pilipino sa Netherlands. Saying a while ago that they will do all means to be able to bring the president back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be that was legal... where he was born. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here and he should go back to the Philippines as soon as possible. So that will be a route to be able to bring him back? You will be filing petitions or appeals to bring him back to the Philippines? Well, I think you're trying to draw me on a chronology on when I'm intending on introducing an application for interim release.
Interim release is part of the course of this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation. Okay. All right. But nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. People love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has the proper defense. Is this the first time you've encountered the president also, this particular case only? In this particular case, this is the first time, but I'm experienced here at the ICC, and I'm frequently asked to help people who are brought before this institution. All right. How was he yesterday? He's in good spirits. I've told you that right from the start. Sir, we are OFW versus Filipino working. Can we do crowdfunding? I'm not going to comment on funding. Nothing. All right. Sir, you mentioned that as far as you're concerned, the former president is legally detained. So that's your... Illegally detained, not legally detained. Illegally. Yes. So you and the president were already able to tackle, more details about the case yesterday. Yun. Illegally detained mga kabaitaan. Sa pool ho yung mga nag-interview ho doon. At yun ang magandang balita. Nagtutulungan ho yung mga Pilipino at kumpiyansa ho ito si Attorney Kaufman na may papalabas niya ho si Tatay Digong Duterte. Sana bago sabi ni Sara nung time na nag-speech siya. Actually today gusto na naming papabalikin sa Pilipinas today, but ang problema pero yung maraming mga documents daw, papeles. Parang may hint na tayo na makakalabas ho si Tatay Digong. Sana magdilang anghel si VP Sara. At itong si Attorney Kaufman, siya po ay kumbinsido at kumpiyansa na may papalabas niya pabalik ho ng Pilipinas si Tatay Digong Duterte, mga kabalitan. Manalangin ho tayo na papakinggan ni Lord yung ating mga hiling, panalangin para ho sa kalayaan ni Tatay Digong at mapabalik siya sa ating bansang sinilang. At sa pinakahuling video ho na ating papanood sa inyo ay itong si isang geopolitical analyst ho, si Sir Herman Chiu Laurel ay talagang sunog ho dito yung mga mainstream media, yung malalaking media, dahil sila daw di umano ang nanguna sa fake news, mga kabalitaan. Heto, panoorin natin. Kaya hinggil nga po dito sa pahayag ng China, hinggil po doon sa napabalitang nag-apply ng asylum ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. At ito po ang kanilang ang pahayag, ang tagapagsalita po ng Ministry of Foreign Affairs of China. Babasahin lang natin. Let me point out in particular that Mr. Duterte's visit to Hong Kong was a private vacation trip. We have never received the so-called application for asylum to the Chinese government from former President Rodrigo Duterte or his family. We hope people from the media can be careful about the so-called information from sources, either unfounded or ill-motivated, and do not easily believe what they hear. Ano po ang inyong komento dito, Clementong? Well, malinaw po na ang mga Amerikano at yung kanilang mga chihuahua dito sa Pilipinas, lalo na doon sa kontroladong mainstream media ng Pilipinas, yung GMA7, ABS-CBN, Rappler, ANC, na nangangampanya ng fake news laban sa China at kay Presidente Duterte. Kasi sa harap ko mismo sa screen ko po, kasi na-record ko ito, nasa archive ko, GMA News Online, inulat na headline po, this is March 11, yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanila at sa publiko at nalabas din sa ibang mga media. March 11 ito ang headline po dito ng GMA News is Ex-President Duterte did not seek asylum in China ayon kay Vice President Sara Duterte. March 11 yan March 20, ang headline po ng GMA News Online naman, March 20 naman ito more than 1 week later. Duterte denied asylum in China before ICC arrest. Says source who detailed arrest. Says source. Wala pong mailabas ang GMA7 na pangalan kung sinong nagsabi po nito. So alam nila, this is fake news. Pero paulit-ulit. Ang Chinese Foreign Ministry 3 beses na nag-deny na may application for asylum. At hindi po ganyang kasimple sa China ang mag-apply for asylum because China is not part of the Refugee Convention and the other conventions regarding itong mga refugees. Ang proseso po, kung tatanggap po ang China ng asylum seekers, kasi ang asylum seekers hindi pa po refugee, kailangan iproseso po yan through the UNHCR, the United Nations High Commissioner on Refugees. Alam na alam ko yan dahil po ako dating administrador ng Philippine Refugee Processing Center. Ang tagal na po, batang-bata pa ako doon. 1987 ako na talaga po doon as administrator of the Philippine Refugee Processing Center. So hindi ganyan kasimple po mag-apply ng asylum sa China.
idadaan po sa UN agency. Hindi po tulad ng ibang mga bansa, Netherlands for example, diretso ka pwedeng mag-apply doon. So malinaw po, may kampanya pong fake news sa black propaganda laban sa kay Presidente Duterte at sa China. Dahil po nakita po nila, dahil sobrang simpatiya ng mundo at ng Pilipino, milyon-milyon pong lumalabas na nagpapakita po ng suporta at simpatiya kay Presidente Duterte. At yung magandang pagtanggap po ng mamamayang Pilipino at ng mundo doon sa babala na o payo, masasabi natin, na binigay ng China sa ICC, na mag-iingat na hindi po magawing politikal ng ICC itong paghawak po ng kaso ni Presidente Duterte. At pangalawa, na umiwas sa double standard. Alam po ninyo, ang ICC, kilalang-kilala sa double standard po nito. Isang standard para sa mga puti, isang standard para sa mga kayumangge, mga itim, mga Afrikano, mga Global South, mga Asyano. Anong standard po yun? Pagkaputi, iwas pusoy, iwas huli. Netanyahu, Putin, hindi nila magawa ng anumang klaseng parahan dahil kahit na inindict na po ng ICC. Pero katakot-takot ang bilang ng mga itim galing sa Africa, 30 ata na inindict po dyan, o mahigit pa po. And of course, si Presidente Duterte na kayumangge. Kaya po ang ICC natatawag na International Caucasian Court. Caucasian meaning puti. O kuminsan ang tawag din ay International Colonial Court. Kasi mga Europeanong kolonyalista ang may control po niyan. At marami akong pag-aralan po, research book ko po, na talagang kontrolado ng pera ng European Union. Yung pinagmamalaki ni Remulla na 120 countries daw nakasama po dyan sa ICC, International Colonial Court. Ang totoo, halos 50 ng mga bansa po dyan sa ICC ay mga Europeano, mga kolonyalista nga. Ang kalahati naman, kalahating 50 ay mga Afrikano at mga maliliit na bansa na maraming mga nakataling mga tanikala sa Europa na pera, ekonomiya, trading and so on. Kaya po sila ay parang mga vassal states. Ang totoo, 73 na miyembro na may halagang mga bansa ng United Nations ay hindi po kasama sa ICC dahil may sariling respeto sa sariling dignidad, soberenya at iba pa, tulad ng US, Russia, China. Dito sa Asia, tayo hindi kasama, Indonesia, Malaysia, Thailand. So itong si Remulla, nandiling lang po ng publiko na hindi naintindihan po yung politics behind the ICC. So yan po ang totoo. Kumakampanya po ang Amerikano at kanilang mga chihuahua, muchachas dito sa Pilipinas, lalo-lalo na yung mga nasa media, na siyempre hanap buhay po nila. Nagpapasubo po ng mga kung ano-anong dolyares para sa Rappler halimbawa and so on. Well, yan inaintindihan na ng taong bayang Pilipino kasi talagang hindi na po napapaniwala ang publiko dyan sa malalaking media. But this is another example, itong asylum issue. At napakita ko po yung ebidensya niyan. Opo. Kabetong, kung sakali man mag-apply ang Pangulo sana ng asylum, hindi ho ba qualified din po ba siya na makapag-apply doon sa China? Kwalipikado po. Kasi po talagang napakalinaw po ang issue na ginagawa kay Presidente Duterte. Maliwanag na maliwanag ang kawalan ng due process, at suppression, repression ng kanyang rights. So I think immediately po aakapin po ng China at mabibigyan ng pagkakanlong si Presidente Duterte doon para maprotektahan po. May nagpapatuloy na investigasyon ang Kamara hinggil po sa paglaban kontra fake news at yung mga imbitado ay madalas yung mga vloggers po, Kamentong. Sa tingin mo, pati yung mga nasa mainstream, isama na rin? Yan na nga po, pinakita ko po sa inyo yung fake news ng GMA News Online. Pero wala po tayo naririnig na anong klaseng imik galing sa TRICOM. Alam po ninyo, ang TRICOM at ang BBM government po ang siyang pangunahing tagapaglabas ng fake news. Yung fake news na 30,000 mga kasong EJK lamang kay Duterte ngayon napatunayan po sa warrant of arrest ng ICC na 43 kaso lang spread out over 8 years. So mga 4 na kaso, 5 kaso, 1 taon. At hindi pa siya brain mastermind kundi indirect co-conspirator. So yan po talaga, sila po ang talagang takapagtaguyod ng fake news. Yung TRICOM na yan, yung mga kongresista na yan, matapang pong mag-fake news na palalabasin nila ibang may fake news. So kasi po ginagamit nila ang kapangyarihan ng pamahalaan ng gobyerno, ng kongreso, sa maling paggamit po nila ng mga prinsipyo ng konstitusyon. So yan po ang totoo. Sila po ang talagang fountainhead. Sila po ang
pinagsisimulan ng lahat ng fake news sa lipunan po natin. Opo, Kamentong, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nakikita po ninyo na kung namomonitor po ninyo yung mga kababayan natin sa Netherlands, nandun po yung ilan po sa mga journalist po mula sa iba't ibang mainstream media, at nakikita po ninyo yung mga kababayan natin hindi mapigilan na i-bash o ipahayag ang kanilang mga saloobin laban po doon sa mga journalist na nagpapahayag nga ng maling impormasyon daw. Ano ba ang masasabi po ninyo? Well, hindi naman po bobo ang madla, ano? Kaya po nahalata na at nabubunga sila, ano, yung taga GMA7 na babaeng reporter nga na huli off cam na naka-on ng mic na nilalait po ang mga pro Duterte o yung mga sumusuporta kay Presidente Duterte, no? Nabunga, ano? So napakalinaw, alam na po ng taong bayan kung anong totoong balita galing sa totoong sources, makatotohanan ng sources, at ano ang mga fake news galing sa fake sources na nagtatayo na sila ang journalist daw and so on, pero lahat po sila bayaran. And dito sa ating media sa Pilipinas, importante po na aking bigyan ng diin na yung mga kontrolado ng mga oligarchs na media, Inquirer, Philippine Star and so on, sila po talaga ay tinataniman araw-araw, bawat oras ng mga fake news para linlangin ang sambayanan. Pero hindi na po malilinlang ang sambayanan. Nakita po natin dito, naked truth po ang ginawa nila laban kay Presidente Duterte na pangapi na hindi na po matanggap ng sambayanan. So ayun po mga kabaitaan, ay sinabi ho dito ni itong sino ba yun, no? Yung isang si Sir Laurel na yung talagang fake news, yung ABS, yung GMA, Rappler, ANC, nabanggit niya ho dito. At yun, tama ho yung sinabi niya na yung mga Pilipino ay hindi na ho mga angat, mga kabalitaan. Lalo na yung mga nagmamahal kay Tatay Digong Duterte. Lalo na ho yung mga DDS vlogger. Hindi na ho, hindi ho mga angat, hindi ho mga ob-ob, mga kabalitaan. Sila lang ho yung ob-ob at sila lang ho yung angat, mga kabalitaan. So yun po ang ating laman, ang ating content ho ngayon, at ibinahagi natin mga balitaan sa oras na ito, mga kabalitaan. So sana po, suportahan nyo lagi yung ating munting bahay, panatadihing tumutok para updated lagi sa mga kaganapan sa ating lipunan. Hindi ho sagabal yung ating kondisyon kahit may sipon pa rin ho tayo. Tuloy-tuloy pa rin ho yung ating paglalahad ng mga makatotohanan, komprehensibong balitaan. At ako po'y magpapasalamat na sa lahat ng mga masugid na taga-panood ho. 55,737,000 subscribers. Alright, so tama ba yung sinabi ko? 55,737 subscribers rather, mga kabalitaan. Parang may 1,000 pang napasama sa huli. No, kumbaga mamiss mo ng ilang araw na magsasalita, talagang ka na. Parang lutang ka pa rin, hangover ka pa rin, mga kabalitaan. Salamat to sa lahat ng mga overseas Filipino workers, yung ating tinuturing bagong bayani nating bansa. Mabuhay ho kayo. At Mami Rose, Daddy Berting, at Tobias Family Tubi dyan sa Cebu City. Salamat ng marami sa lahat ng mga moderators, sa silent viewers natin, at Team Replay. Maraming salamat. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Salam. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan man lupalot ng ating mundo na may mga Pilipino, lalo na dyan sa Netherlands, sa Europa. Maraming salamat to. Ako'y magpapaalam na to God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.